Ayoko na sabihin. Rodrigo Duterte reveals PBBM included on the PIDEA's list. Isang malaking revelasyon ang ibinunyag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte laban kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa kanyang talumpati sa Rizal Park, Davao City, ibinunyag ni Duterte ang kanyang natuklasan tungkol kay Marcos sa kanyang termino bilang alkalde na sinabing natagpuan niya ang chief executive sa watchlist ng PIDEA. Noong ako ay mayor at pumunta sa PIDEA, pinakita ang watchlist at nandun ka. Natatakot ako, baka sumunod ka sa tatay mo. Saad ni Duterte. Ginoong Presidente, baka sumunod ka sa nangyari sa tatay mo. Diyan ako takot. Ayokong mangyari sa iyo ito dahil pabor lang. Ako nagmamakaawa. It will divide the nation. Dagdag pa nito. Pinuna rin ni Duterte ang hakbang na baguhin ang konstitusyon sa pamamagitan ng People Initiative na magreresulta lamang ito sa pagtatalsik kay Marcos. Ang malas ng Pilipinas, almost all president, pag-upo sa Malacanang, iniisip na paano pahabain ng term. Bakit ganon? Demokrasya tayo. Ang halala na isang proseso ng paglilinis. Pag pinilit mo ito, Mr. President, lalabas ka ng Malacanang gaya nung pinalayas kayo. Hinimok din ng dating Pangulo ang militar at pulisya na itigil ang People's Initiative at gawin ang kanilang trabaho para protektahan ang konstitusyon. Sinabi naman ni BBM na side effect ng droga ang pinagsasabi sa kanya ni dating Pangulong Duterte. I hope his doctors better take care of him. Naniniwala si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na ang matagal na paggamit ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na fentanyl ay nagdulot na ng pinsala sa kanyang mental health. Sa panayam ng press, bago umalis ang bansa para sa kanyang pagbisita sa Vietnam, sinabi ni Marcos na ang matagal na paggamit ni Duterte na nasabing painkiller ang posibleng dahilan kung bakit siya inakusahan ng dating Pangulo na nasa watchlist ng PIDEA. Matatandaang inamin ng dating Pangulo na iniinom niya ang fentanyl para gamutin ang kanyang spinal condition. Sa pagsulat, hindi pa nagbibigay ng tugon si Duterte sa mga pahayag ni Marcos. Kailan niya huling sinabi sa amin na umiinom siya ng fentanyl? Mga 5 or 6 years ago. After 5 or 6 years, it has affected him. Kaya palagay ko, nagkakaganyan siya. Sana mas malagaan siya ng mga doktor niya.